Good morning to all. Ng umaga po, mga minamahal kong mga kapitbahay, mga residente at mga kaibigan ko dito sa Little Baguio. Isang magandang umaga muli para sa ating lahat. At muli, itong inyong abang lingkod, Pastor Cyril Ganancial, ay samahan po ninyo sa maikling sandali na tayo po ay magkasama at ating sama-samang idulog ang ating mga pangailangan, ang ating tahanan, ang ating pamilya. Dahil ito po ay, sabi nga, daily with God. Daily in God's Word. Bakit? Because sabi nga ng salita ng Diyos, ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, but sa pang-araw-araw na salita ng Diyos. Matatagpuan po yan sa Matthew Kapitulo 4, versikulo 4. Napakahalaga po na ang buhay natin ay balanse. Na tayo po ay nakikinig, hindi man kayo nakapagbabasawel ng salita ng Diyos, at least bawat araw may nagbibigay sa inyo ng spiritual food. At yun po ang trabaho namin. Opo. At ngayon tinatalakay natin ang good minister of Jesus Christ. As Apostle Paul, very well emphasized sa buhay ni Apostol ni Timothy na kanyang tinitrain. Sabi niya, if thou put the brethren in remembrance, 1 Timothy chapter 4 verse number 6, thou shalt be a good minister of Jesus Christ. We are talking about that, mga minamahal ko, because nais natin ang ating mga leader, spiritual leader na tumatayo, should be really have that transparent life. At ito po ay open seldom, hindi natatalakay dahil sa maraming mga tao ang hindi aware of this. Pero sa amin po kasing nag-aaral ng salita ng Diyos at yung mga tinuturuan po namin, ay dapat talaga na magiging mapagmatsyag. Dahil sa tutulang, mga minamahal ko, ang mga Pilipino ay relihiyoso. Oftentimes in our religion, we do not search. Basta't kung ano na lang kinagis na natin, yan na lang ang ating tatanggapin. Not knowing na ang sabi ng Bible, search. Saliksikin mo. Ako po, bago naging Baptist, nagsaliksik ako. Pero hindi ko sinaliksik ang relihiyon. Sinaliksik ko ang salita ng Diyos. At tinitingnan ko yung nagtuturo. Kasi alam nyo, ang mag-i-impluensya talaga sa iyo, sa pamilya mo, ang nagtuturo sa iyo. Kaya the life of a teacher, a life of a leader, is a role model. Opo. At iyan po ay napakahalaga na kailangan ating titingnan. Kasi nakasulat po talaga sa Bible eh. Kaya nga hindi basta-basta magiging spiritual leader ka. Hindi basta-basta. Akala ng iba, profession. Akala ng iba, wala kasing ibang line. Kaya ito na lang. Hindi ho eh. Ako, sabi ko nga sa inyo, pagpapastor to become a spiritual leader, I never desire. Kasi alam ko mahirap. Nung ako'y bata-bata pa, sabi ko kasi doon sa Negros, taga-alaga ako ng kalabaw eh.
nung ako po ay tinatawag ng Diyos na mga siwa sa simbahan, ang sabi ko, hindi, Panginoon, tawagin mo na lang ang iba, wag ako. Dahil hindi ko kakayanin. Paalagain mo na lang ako ng kalabaw. Kahit 1,000 kalabaw, kaya kong alagain yan. Kasi at least ang kalabaw ay hindi nag-iisip. Pero yung tao po, kahit 2, 3, mahirap. So sabi ko nga sa inyo, marami akong nakausap na mga manggagawa, mga pastor, mga ministers na kung saan pag kami nag-usapan namin ang panawagan ng Diyos, talagang wala pong isa gusto sa amin eh. Hindi katulad ng iba. Katulad ng iba na talagang naghahangad maging ministro. Talagang naghangad talaga. Why? Because ang purpose sa amin takbo kami ng takbo, iwas ng iwas kasi ayaw namin. Kaso lang ang Diyos talaga ang siyang pumilos at hindi ka makaiwas. Now dito po, kaya ang sabi diyan ni Apostol Pablo sa kanyang tinitrain, let no man despise the youth. Hindi ka dapat matagpuan kung leader ka, hindi ka dapat matagpuan na napupulaan. Hindi ka dapat i-despise. Kaya sabi niya, be thou in an example. Example ka dapat. Okay, you are a role model. Be thou an example saan? Sa talakay na po natin, in word, sa pangungusap, sa pananalita. Wala dapat foul language. Matatagpuan, ikaw tumuturo ikaw nagtuturo At nas-emphasize ko rin po na ang kasunod dyan, in conversation, ang manner of life ng tagapagturo, importante. Opo. Kaya, pag ako nagtuturo sa mga bagong tao, lagi kong sinasabi agad, mga tinuturuan ko, mga Bible studies ko, lagi kong sinasabi, huwag niyong saliksikin yung ibang pastor, ibang tagapangaral, ibang tagaturo. Bakit po? Kasi hindi niyo sila kilala Ako ang kilalanin niyo, ako ang nagtuturo, saliksikin niyo ang buhay ko. Kayo na mismo mag-convince sa sarili niyo kung karapat-dapat kung pakinggan o hindi. Yun So, at I never attracted people in my religion. I never bring people to my religion. Opo. But it is the people who decide. Hindi ko makalimutan yung isang matanda Opo. Talagang debutado sa kanyang relihiyon. Galit na galit sa akin. Kasi yung kanyang mga pamangkin na mga loko-loko ay nagbaptis. Isang araw, nangangaral akong ganyan sa isang patay. Nandoon siya. Tapos sabi niya sa tapos ang pangangaral ko, ikaw ba si Pastor Ganancial? Sabi ko, opo. Ikaw yung pastor ng Baptist, Opo. Alam niyo, hindi pa lang tayo nagkapangitan, galit na ako sa iyo. Nagulat po ako. Sabi ko, bakit putang? Kasi, sabi niya, ang aking mga pamangkin, kinumberti mo maging Baptist. Sabi ko sa kanya, nung sila'y hindi pa Baptist, nung sila'y nasa reliyon mo, kamusta po sila? Mga baskulero, mga matitigas ang ulo. In fact, isang araw dito sa high school, biglang natigil yung klase dahil nag-rumble. At sila ang nanguna. Sabi ko, nung sila po'y nagbaptis, ano pong nangyari? Yung mga pamangkin ko na yun ngayon, mababait. Yung mga pamangkin ko yan ngayon ay matitino. Naghahawak na ng Biblia. Anong gusto mo? Pabalikin natin uli sa dating reliyon. Para gulo uli.
Wag na. Yun sabi ko Tapos pinakita ko sa kanya. Ang sabi po ng salita ng Diyos, kung kayo po ay makikinig, ay ito po. Wala pong nakasulat sa Bible na ang pastor ang nagko-convert ng tao. Ang nakasulat sa Bible ay ito, Psalms 19 and verse number 7, 8, 9, 10, 11, 12. The law of the Lord is perfect, converting the soul. Ang salita ng Diyos ay kumpleto, walang mali, na siyang nagsasauli, nagkukumberte ng kaluluwa ng tao. At ang hindi ho ako, isa din ho ako sa pinersuade at kinonvert ng salita ng Diyos. Hindi po nag-aaral, hindi po kasi ako, hindi po yung mga ngaral, kundi po yung aral na nasa salita ng Diyos ang siyang nagbabago sa atin. Okay? So yan po ang kahalagahan. Kaya sabi ko sa kanya, pasensya na po kung nasaktan ko kayo, pero sana inalam nyo muna. Alam nyo ba na yung matandang yan ay every December iniimbitahan ako sa bahay. Sabi niya, Pastor, walang aming mga ngaral. Walang magpipray sa akin pag December 25. Pwede ba ikaw? Imbitahan kita sa bahay. Pag-pray mo lang ako. Sige ganun lang. Hindi ko po siya kinumberte sa relihiyon ko. Pero siya po ay pinagpipray ko. Kaya naging maganda ang aming relasyon hanggang ang taong ito binawian ng buhay. In fact, I was able to preach in his funeral. Bakit? Ni-request daw po ako sa kanyang pamilya na pag ako ay binawian na ng buhay, gusto ko yung pastor ng Baptist na yan mangangaral sa aking funeral service. Kasi siya po'y namatay sa katandaan na. Hindi po siya namatay sa sakit. So napakaganda po. Pag maganda ang ating patutuo. Okay, thank you po. Pag maganda po ang ating... Tuloy na po kayo. Pag maganda po ang ating buhay, people will learn. People will like us. People will recognize us. Kaya tayo nagtuturo not to be recognized by people as leader. Nais ko pong basahin pa ang kasunod ng sabi dito. Okay, till I come, sabi ni Apostle Paul kay young Timothy, sabi niya, till I come, after that, sabi niya, you need to be an example in spirit, in charity, in faith, in purity. Yan, no? Pag sinabing purity po dyan, marami yan, 3 area yan. Pag sinabing purity, example ka puridad sa buhay. Number 1 po yan, pure ang salita mo. Number 2, pure dapat ang iyong buhay. Pure dapat ang iyong pamumuhay. Hindi po basta-basta yan po na buhay. Kaya nga sabi ko, hindi ko kakayanin yan kung walang tulong si Lord. Yun dapat i-recognize ng mga leader. Tapos sabi niya, neglect not the gift which is in thee. Sabi niya, which thou has given thee of prophecy with the laying on of hands of the presbytery. Meaning, hey, ang iyong pinagkatiwala sa iyo na mga posisyon, sabi niya, ingatan mo ng mabuti ang iyong pagpapahayag, ang iyong leadership. Tapos sabi niya, meditate upon these things. Papaglilay-nilayan mo yan. Araw at gabi, meditating upon these things, and give thyself wholly to them. Nandyan po complete surrender. Nandyan po ang total
total dedication. That thy profiting may appear to all. Yan po. Para ang iyong ginagawa, mapakinabangan ng lahat. Sige po. Okay? At sabi niya, take heed unto thyself. Naku, may warning pa sa amin. Unto the doctrine, hindi lang ikay maging magbuting example. Sabi niya, ingatan mo sarili mo. And unto the doctrine, unto the teaching. Bakit po? Kami na nagtuturo will be accountable sa mga itinuturo namin. Bakit? Pwede namin ang tao ay ilinlangin sa pagtuturo, lalong-lalo na pag ikaw ay influensyado na at pinapaniwalaan na ng tagapagturo na ng mga taong tinuturuan mo. Nako, malaki po ang aming panagutan. Pag ang tao nilayo namin sa Diyos, pag ang tao ay aming nilinlang, nako, malaki ang hatol po sa amin. Kaya sabi niya, take heed unto thyself. Kaya po talaga role modeling ay kailangan kasi doon po nakabase kung ang mga tao ay maniniwala sa iyo at susunod sa iyo o hindi. Kaya sabi niya, ingatan mo sarili mo, take heed unto thyself, lest they will find errors or faults in your words, in your life, in your family life. Tapos sabi niya, unto the teaching, ingat ka rin, kaya aral ka ng salita ng Diyos, aralin mo yung tinuturo mo na hindi ka manlinlang ng tao. For in doing this, sabi niya, pag ginawa mo ito, thou shalt not save thyself. Yun. Pag ginawa mo ito, na ikay very careful, ikay example, hindi ka mapulaan ng mga tao. Thou shalt not save thyself and them that hear thee. Yun. At hindi mo rin madideceive yung mga nakikinig sa iyo. Why? Because you are doing what is pleasing to God. Yan po ay isa sa napaka-importanting habilin sa amin pong mga tagapangaral at nagtuturo, na kinakailangan maipakita mo ang godly manifestation ng spiritual life sa mga tao na iyong tinuturuan, for people to respect and give you honor, for people to believe that your teaching based on your life are true. And then hindi kanila mapulaan. Thou shalt save thyself. At ang maganda, and them that hear thee. At yung mga nakikinig sa iyo ay hindi din ma-deceive or maluko. Why? Because your teaching are manifested by the behavior, by the spirit, by the attitude in your life. Kaya nakasaad doon, be thou an example of the believers in words, in conversation, in spirit, wow, in charity, in faith, in purity. Kaya alam ninyo, pag ang mga tao magbabasa lang ng salita ng Diyos at mag-search ng scripture, at ang mga nabasa mo sa salita ng Diyos tungkol sa leadership mo, i-apply, tingnan mo doon sa taong nagtuturo sa iyo, ikaw mismo makukumpinse na yung taong yan tama. Tama ang kanyang tinuturo, tama ang kanyang pamumuhay.
Kaya ako po, sinasabi ko talaga sa mga membro ko, read your Bible every day. Search the Scripture. At hindi lamang searching the Scripture. Bring your Bible to church. Let us study together. Let us work together. Let us grow together. Let us mature together. Bakit po? Because it is, kaya sabi ko sa inyo, true Christianity is not a name. Ang naintindihan ko in the Word of God na tinuturo ng salita ng Diyos na ang totoong Kristyanismo ay buhay ng mga tao na sumusunod kay Kristo. Hindi lang may relihiyon. Alam niyo, mga minamahal ko, totoo. Sabi sa Amerika, ang Amerika daw, ang Christian nation. Sa totoo lang, hindi. Tingnan mo mga ugali ng mga tao. Oh. Walang disiplina. Sabi ko nga sa mga kapatid ko, alam nyo, akala ko mga bobo nandito lang sa Pilipinas. Pero mas bobo pala yung mga Amerikano. Bakit? Pero mo, pinaglalaban nilang karapatan ng isang tao ng marami, ilagay na natin. Minority lang naman yan eh. Pero biro mo, sisirain mo yung kabuhayan mismo, kabuhayan nila sa kanilang lugar. At idamay nila yung mga taong good citizen. Imagine mo, sabi ko, saan? Saan yung utak? Oh, okay pa rin sa Pilipinas. Kung sa Pilipinas may mga ganyan ding tao. Ang concern nila ay, kunyari, pinaglalaban nila ang sa kanilang sarili. Ang bansang Pilipinas pinaglalaban, pero sa totoo lang, wala namang ginagawa para sa bansa. Criticize lang ng criticize. Oh. Bakit po? Hindi kasi alam yung law of the Lord eh. Sarili ang nasa isip. Ito dapat, pero itong sa totoo lang, bawat tao po may relihiyon. Pero karamihan ng tao na matataas ang level ng posisyon, ang nakikita ko ay marunong. Ang problema ay pagdating sa ugali, ang sama eh. Bakit po? Because sa Panginoon, hindi nakabase sa dunong mo. Hindi nakabase sa posisyon mo. O dumatataas ka sa posisyon, nakabase yan sa pag-uugali mo. Kaya, true Christianity, para hindi ka ma-fake, are based upon the life of that person, the life of that leader. Based upon if that person are following the Christ-like spirit written in the Bible. Kaya po, nawa itong isi-share ko at na-share ko sa inyo, makatulong ito. At alam nyo, mga minamahal ko, tinuturo talaga ito una sa tahanan, sa bahay. Because alam nyo, ang lahat ng mga problema sa society, problema sa school, problema sa mga institusyon, sa mga offices, problema sa labas. Matitrace yan, paano pinalaki sa bahay. Doon yan nag-umpisa eh. At matitrace yan kung paano ang leadership ng parents. It will always boil down to the way they were raised up by their parents. Kaya every children na nag-cause ng distraction, nag-cause ng problem in the society, ang kaagad-agad iisipin, sino mang magulang nito? Naturuan ba ito? Na-train ba ito? O pinabayaan ito? Eh, laging sinasabi, ang ating mga anak should be raised up in our families.
not in the streets. They ought to be raised up in the church, not in the streets. Kasi pag na-raise up sa streets ang mga kabataan, mga basagulo yan, mga basagulero yan. Pag mga kabataan natin na-raise up sa lansangan, mabisyo yan. And sooner or later, pag na-raise up yan kasama ng mga barkada, maniwala kayo, o sa hindi, tingnan nyo na lang ang buhay kung hindi totoo. Marami will dislike the teaching of the truth. Pero pag nakita mo na ang worst outcome na hindi namuhay sa katotohanan, mapalad pa rin yung mga tao na na-raise up according to the Word of God. Bakit? They may not be as rich as others, but they have a peaceful life, a peaceful family, an enjoyable family, a family that is peacefully enjoying what they have. At yun ang wala sa maraming tahanan. Tomorrow, I will be sharing to you what are the characteristics or the qualification of spiritual leaders set up in the Bible. Because napakahalaga nito. Kaya sabi doon, take heed unto thyself and unto the teaching, continue in them. For in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Kaya napakaganda po ng salita ng Diyos na kanyang sinasabi na ang leader is a godly spiritual leader, a minister who minister has godly example. Ang buhay niyan ay safe at ang mga nakikinig sa kanya ay safe also. Let us pray this morning. Heavenly Father, Lord, thank you for the opportunity of sharing your word sa aking mga manamahal na kapitbahay. Once again, I will bring their family to you, our family together. Dalangin ko, Panginoon, na inyong pagpalain kaming lahat. All of these families need your help, need your provision, need your protection, need your preservation. So, Father God, I pray na tulungan niyo kaming lahat at ibigawad ninyo ang kahilingan namin sa araw na ito. Ingatan ninyo ang lahat ng pamilyang ito, the Ganancial family, the Balinas family, the Canlas family, the Tiki family, the Hinson family, the Magcalas family, the Gomez family. Father God, we bring to you the Amorao, the Vergara, the Gonzales family. All of these families, Lord, needs your help and care today. We pray for your protection and preservation. Continually dinadalangin namin ang Mercado, Castro, Masiklat, Samson family, Santos family, Sampang family. All of these families, Lord, added by Toa, Sikat family, Canyo family, lahat ng mga pamilyang ito na nandito residente sa Little Baguio, katulad ng Nerison, Pineda, Mac and May, De Jesus, Season, Ching, Abena family. Lord, we pray for your continual preservation sa aming mga buhay, preservation sa aming mga anak buhay. Gawin namin dinadagdag ang Gibara, Paras, Kayanan, Liwanag family, Buko family, Bernardi family, Di Guzman family, Torla family, Manio family, Mongkal family, Baron family, Galang family, Estacio family.
All of the families, Lord, that are residing in this place of Little Baguio, we pray, nang iyong protecting hand will be upon us once again sa araw na to. Thank you for this beautiful day. Tapos ang ulan, the sun is rising, and Lord, behind the clouds, always the sun. Thank you, Lord, for giving us this day again. And we pray that your strong hand will be our shield, will be our fortress, will be our protections from all of this pandemic, Lord, from all of this virus that are spreading. At sa totoo, Panginoon, na aming nababalitaan, it keeps on victimizing people. Oh God, I pray for our frontliners, ang aming mga LGUs, ang aming mga government officials and their families. Keep them safe. Ang aming mga kapulisan, ang aming mga kasundaluhan, ang aming mga frontliners, na mga doctors and nurses, Lord, I pray. They need your protection every day. And once again today, we beg you and ask you, Lord, to give them that protection as they go to their work, as they took care of the patients, Lord. Lahat ng mga pasyenteng may COVID-19, we pray for recovery. We pray for your touch as healing hand. Father God, we pray for your success and victory, na ma-overcome po nila ang kanilang ordeal where they go through. Dalangin ko si Dr. Victor Tica at si Dr. Ellen Grace Balinas and all the doctors, Lord, and nurses that are caring for them today. Awa, ma-discover na yung vaccine or mga vaccine dito sa Pilipinas pa yung makatulong para po wala nang marami pang mahawa o may mahawaan man, maturukan kaagad para ito'y gumaling. O Diyos, kayo ang may kontrola ng lahat. Kaya aming dinudulog sa inyo ang lahat ng mga concerns and cares namin. Because kayo naman nagsabi, you cast all your cares upon me. Because you care for us. Father God, I pray for your mercy sa aming bansang Pilipinas. Magbigay po kayo ng healing, magbigay kayo ng continual protection. Tulungan ninyo ang aming probinsya ay hindi mapasukan, na magwardyahan mabuti, Panginoon, na hindi mapasukan ng mga infected people. Totoo po, Panginoon, that there are provinces na nung balik probinsya ang mga iba galing Manila, they were the one that caused na infection na papunta sa probinsya. O God, hinihiling po namin, patuloy ninyong i-heal, patuloy ninyong tigilin ito, patayin ang mga viruses na ito. At Panginoon, mananalig kami sa inyong protecting hand that will cover us today. Nahiling ko ito inyong gagawin at pagpalain kaming lahat. I pray for continually po sa lahat ng pamilya dito. Maybe may nakalimutan ako, like Top New Family. I pray, Father God, that you continually preserve our life. Preserve the life of our children and our families. And Lord, I pray that today once again, we can put our confidence and trust in your safest hand and protecting hand. I-reclaim namin na ito inyong gagawin. For this all we pray in Jesus' name. Amen.